Okay, medyo nilagyan ko na ng mga lines para mabilis lang ngayon. So, panoorin nyo na lang kung bakit nagkaroon ng lines yan, yung mga previous video. So, dito lang tayo mag-focus kasi papunta muna tayo ng sige, daily. From here to here is May. Tapos, itong huling-huling candlestick na to, kung mapapansin nyo, nasa ibabaw siya ng yellow line. Hindi niya matagpos yung yellow line na yan. Ayun o. Ayun o. Di ba? Ayun o. Ayun o. So, ibig sabihin, strong yung support na yan. Kasi nasa ilalim, kaya support. Yan. So, ngayon, nagkaroon ng, di ba, yun o. Naglagay ako ng trend line. Ayan, trend line. Tapos, nagkaroon ng breakout dito. Breakout, ayan o. Yung breakout, yun, more than 50%. Ayan, ng candle. Yung green, more than 50% ang nakalabas mula dito sa trend line. Yung kasing more than 50%, yun yung palatandaan na malakas yung pagkaka-breakout niya. May posibilidad talagang dumiretso. Kaya lang ito huminto. Bakit huminto? Dahil doon sa rejection dito. Pag titingin ka sa kaliwa, every rejection na makikita mo, tulad niya, swing high, may mga relevance yan. Importante yan, kaya papansinin natin yan. So, huminto, nagkaroon ng ilang araw na sideways, tapos nag-retest kung saan siya nanggaling. So, kung retest ito, most likely, ito, ang mangyayari nito, bias, is tataas. Ayun, tumaas nga. So, from daily, baba tayo ng 4 hours. Yan, 4 hours. Sa 4 hours, ayan, makikita nyo na yung low, higher low, higher low, higher low. Diba? High, higher high, higher high, another higher high. Pero nagkaroon dito ng nagkaroon ng breakout pero hindi tumuloy kasi nga pansinin niyo yung candlestick walang 50%. And at the same time, merong nearest resistance. Ayan. Yan. Kaya nangyari, binalik niya. So, yun yung importance. Pagka ang naging breakout is not more than 50%, medyo ingat kayo. May posibilidad na hindi siya bumalik. Hindi siya dumiretsyon tumaas. Katulad ng nangyari dito. Diba? And tendency pa, anong nangyari? Bumagsak pa siya. Ayan. So, sa ngayon, nasa ilalim siya nung line na yon na in-establish ko. Ayan. Kasi dito, ayan, tumama dyan, tumama dyan, tumama dyan. So, this is fake out. Nasa ilalim na resistance. Most likely, pwedeng yan ay bumalik dito. Dito ko siya ngayon hihintayin. Mamaya, bukas, o kung kailan makarating, mag-aantay ako dito ng candlestick formation. For example, hammer. Yan, may hammer, sabi natin. May saan ka papasok? After ng hammer na 1 hour, kung 1 hour to, nasa 4 hours pero 1 hour, pasok ako dito. Saan ang stop loss mo? Sa ilalim ng buntot. Saan yung take profit mo? Dito. So, parang 1:1, di ba? 1:1. Medyo maliit. So, ang nakikita ko, ito. So, pag dito, magiging 1:2. 1, may posibilidad kang mag 1:2. So, pagka ganyan, okay yung risk-reward ratio, pwedeng i-take yung pwedeng i-take yung trade na to. So, anong gagawin? Hantay tayo dyan. Anong hantayin? Any candlestick that will give us idea na mag-resume na siya sa uptrend. Remember, this is uptrend. High, low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Anong kasunod? Must be higher low. So, since wala pa doon, antay tayo. Yun lang. Thank you.